Papakita ko sa inyo kung sa video ito kung paano tayo mag-handle ng pera. Meron tayong emergency funds, rental fee, allowance, investment funds, association dues, health insurance, barley supplement, parents sa Pilipinas, Philippine savings, unexpected funds, for the last. Umpisa natin sa emergency fund. Wala nga pala akong emergency fund. Kaya, ngayon 2024, nag-iipon na tayo para tayo may emergency. Then, rental fee. Siyempre, kailangan natin magbayad ng tinitirahan nating bahay. Monthly. Siya ang inuuna ko bago ang lahat. Then, meron tayong monthly allowance. Wala nang laman kasi nasa wallet na, sa katapusan na uli. Kailangan tayo magbayad ng bumili ng grocery, bumili ng ticket. Hindi tayo nagtitit kasi nakabike lang tayo. Yung pang-grocery. Load. Next, meron tayong investment funds. Meron nga pala tayong unit na binabayaran, condo unit sa Pasig. Walang nakatira, kaya walang passive income. Bayad tayo ng bayad ngayon. Year na to. Then, meron tayo syempre, association dues, bayad din monthly kaysa magka-interest. Binabayaran na natin. Tapos may label dyan kung kailan tayo hanggang kailan tayo bayad na. Then, meron tayong health insurance. Syempre, pag nagkasakit, lalo na kung sa Pilipinas, kailangan natin magbayad ng health insurance para hindi malaki ang bayad sa ospital. May label na rin ako hanggang kaya tayo bayad. Next, meron tayong barley supplement para malakas ang resistensya pag pumapasok sa trabaho. Then, sa parents, siyempre, kailangan natin balik ang mga sakripisyo natin. Hindi naman kailangan. Nasa sa inyo naman kung gusto nyo ibalik ang sakripisyo nila. Next is saving sa Philippines ticket. Wala na itong lamang kasi nahulog ko na sa Pilipinas. Gala, pag umuwi sa Pilipinas, para hindi na tayo mong problema pag uuwi ng Pilipinas. And the last, unexpected funds. Para yan sa mga gifts, gala dito, labas, etc. Yan lang, may 60 euro pa. Pwede pa tayong gumala. That's all. Thank you.